libu-libong volunteers ang nakiisa sa isinagawang mangrove planting sa Matina at coastal cleanup sa Davao City bilang suporta sa inisyatibo ni Pastor Apollo Sikibuloy sa pamamagitan ng Nationwide Cleanliness Drive. Buong detalye mula kay Jean Domingo live. Jean, magandang gabi sa'yo. Yes, magandang gabi Troy. Naging matagumpay nga yung isinagawang mangrove planting at massive coastal cleanup drive sa Matina, Davao City, kadinuluhan ng libu-libong mga volunteers. Ito'y patunay lamang na sa pangunguna ni Pastor Apollo Sikibuloy, hindi lamang tayo basta bahagi ng problema. Bagkus kaya ng bawat Pilipino na maging solusyon sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng ating bansa. Karagatan saan mang panig ng mundo ay mahalaga para sa kalikasan dahil bukod sa pagiging tahanan ng napakaraming hayop at halaman ay malaking tulong din ito sa kabuhayan ng milyong-milyong tao sa sanlibutan, kaya nararapat na ito ay pangalagaan. Katulad na lamang ng mga kabataang aming naabutan sa ilalim ng Davao Coastal Road, di nila alintana kung mabasa man sila. Basta ang alam nila, dito sa lugar na ito ay may kapayapaan. Bakit kayo nandito? Practice po sa sayaw po namin, sayawit. Kaming magkaka-classmate ay pumupunta kami dito pag kailangan naming mag-practice. Every may competition po. Bakit dito sa dagat? Kasi po mas mahangin po and mas tahimik po. Para makafocus kami sa sayaw. Ikaw, bakit yung gusto dito? Peaceful. Peaceful. May tanong ako sa inyo. Kasi ba mga bata pa kayo? Diba nakita nyo yung mga lugar na binabaha, may mga pollution. Anong mararamdaman nyo pag itong lugar na pinupuntahan nyo, yung peaceful na lugar, tahimik, kung saan kayo nakapag-aral, mawala na dahil sa pollution? Ano po? Sad, of course. Nakakalungkot po if masisira lang tong lugar na to kasi nandito na po kami lumaki nandito na po yung peaceful sa life namin dito namin makikita yung happiness. Ganyan po. And proud kayo 'di ba sa Davao na may ganito? Yes po, proud. Proud kami sa Davao kasi po may ganitong lugar and ganito ka-peaceful na dagat and tambayan na rin po. Yan. Thank you so much po kasi tinutulungan niyo po kaming mapanatiling malinis or like maayos tong lugar na to. So para marami pong makapunta. Thank you po kasi pinapanatili niyong malinis tong lugar and nagpapasalamat din kami kasi siya yung tumutulong sa amin na mapalinis yung lugar namin dito at maging maganda na din yung view. Para po sa mga kabataan na kaedad ko na may bisyo na mas mabuting i-appreciate na lang natin yung kalikasan. Dahil kapag may bisyo kayo sa ganitong edad, mas nakakasira po yun ng buhay. Okay. Mapapasalamat po ako sa mga voluntary na maglilinis dito at magtatanim pa ng maraming mga plants dahil ang mga plants ko, yun po yung nakakahangin dito at nakakapagpaganda ng kapaligiran. Kaya salamat po talaga sa inyo. Napansin din namin ng mangingisda na ito na bagamat walang bangka, ay payapa kumaani ng pangkabuhayan. Wala aja buhat eh. Magbaha diri guba naman yun. Baha ni kalaban ni baha. Mabungkag ni diri. Balod. Ating tulong dia kang tanom dia mga tanom kay tabang-tabang po sa baha ba. Kasi pag nagbaha, apektado yung pamumuhay niyo. Oo. Walang huli yung isda. Lubog man ang dagat. Maayo eh. Walang kapungpugong diri bagay. Mubaha ng duha ka sapaw. Gwapo gyud daghang nagkahoy diri ba. Salamat po Pastor Tibuloy tanom diri sila. Kay pungpugong taon sa baha diri Makatulong po sa inyo. Oo. Diri sa kuan sa mga balay po diri Katabang yan. katabang ba.
Ayon naman sa isa pang mangingisda, hadlang sa kanilang pagkabuhayan ang pagbaha at ang mga basurang itinatapon sa dalampasigan. Yung mga kadalasang kinakaharap yung problema dito, bumabaha ba yan, yung mga basura, mga ano? Ay, yung basura dito, hindi naman yan dito galing basura. Pag bumabaha, marami talang basura kasi galing yan dun sa may Kalinitan area, Mintal. Lahat yan dito, nag-iipon yan dito pag bumabaha. Tapos anong epekto niya sa inyo? Yung mga basura, yung mga baha? Malaking impacto rin kasi mayroong halong mga patay na aso, baho. Tapos, yung baha naman dito, pag dito yung bumaha, hindi naman maapekto sa amin. Dito yung ilog, dito lang. Dito na ilog. Kasi umapaw yan doon sa may Dolor, na eskwelahan. Diyan, pumapasok sa pagkabahay-kabahayan. Ito naman si Mang Rolando na ilang dekada na naninirahan malapit sa baybayin. Ay niya maganda at nagpapasalamat sila sa pamahalang lungsod lalo na sa mga Duterte. At labis din ang pagpapasalamat nila sa tulong na ginagawa ni Pastor Polo Sikibuloy. Kasagaran, sumil, lagpan, ang ilang mga wis, kahoy, ibanlas po din sa kwan. Mao na nga, lain og baho. Pollution gid siya. Gwapo gid kayo ang atong pagpadagan sa atong gobyerno sa Davao. Labi na si Digong. Hapsay iyang pagpadagan. Mao na nga, tinlo gid ang atong siyudad sa Davao. Basta mga Duterte, sila na natanan. Pamaagi ni Pastor Kibuloy, okay kayo. Nagtanaw gid siya sa mga Pilipino. Gwapo po iyang pamaagi, ma'am. Tungod aning iyang plano sa pagkakaroon, mag-coastal clean up, labi nga, daghan nga pwersa iyang ipadala. Dakoming pasalamat. Ang mga plastik, pakete at hindi nabubulok na bagay na kadalasang iniiwan sa baybayin o tinatapon sa karagatan ay nagdudulot ng polusyon at hindi mabuting hangin para sa kapaligiran. Tandaan natin na ang bawat basurang itinatapon natin ay may grabeng epekto, hindi lamang sa atin ngayon, kundi sa susunod pang mga henerasyon. Kaya ang mga basurang matatagpuan sa karagatan ay kinakailangang ma-filter upang mapanatiling malinis. At malaking tulong ang mga mangrove sa pag-filter ng mga polusyon mula sa dagat tulad ng langis, basura at iba pang kemikal na maaaring magdulot ng pinsala sa marine life. Ang mga ugat ng mangrove ay kumikilos bilang natural na filter para mapanatiling malinis ang tubig. Kaya naman matapos ang nationwide tree planting activity na inisyatibo ni Pastor Polo Sikibuloy sa pamamagitan ng Sunshine Philippines Movement ay nasundan agad ito ng mangrove planting activity at cleanup drive sa lahat ng panig ng bansa. Bago pa man sumikat ang araw ay nagtulong na nga ang mga volunteers mula sa iba't ibang lugar sa Davao City, sa Matina Aplaya upang magtanim. At ilan sa mga ito ay ang mga mag-aaral mula sa Jose Maria College, Foundation Incorporated, KOJC, local government units at private sectors. Ang mga naturang volunteer ay may isang layunin, ang tugunan ang pagpapanumbalik ng ganda ng kalikasan sa pamamagitan ng inisyatibo ni Pastor Apollo Sikibuloy. Dito nakatakdang maitanim ang libo-libong mangroves sa Matina, Davao City. Di alintana ng volunteers ang layo, oras o pagod upang makaisa at makapagtanim ng libo-libong mangroves na hindi lamang makakatulong sa karagatan, kundi maging sa kabuhayan ng mga residente sa Matina, Davao City. BSIT program, we are ready to go on an adventure, and this is an adventure. This is an example of an adventure, and we are really happy and grateful for this opportunity that we are here
and we get to, yes, we are helping the environment. Thank you! We're so thankful. It's another Saturday. It's a Red Letter Day for the Kingdom and lahat ng mga volunteers, no, ng Sunshine Philippines Movement, ng KOJC, pati yung GMCFI, mga students nandito pa rin ng LGU. Join pa rin sila sa initiative ni Pastor Apollo. So, nakatapos lang ng tree planting sa mga kabundukan. Yung nagla-landslide, na-erode yung mga soil. Nandito na naman tayo sa shoreline to plant mangrove trees, if you call it that way. So nagpapasalamat tayo sa ating pinakamamahal na pastor. Siya ang nag-initiate, kaya may nangunguna talaga. So siya ang nangunguna at lahat tayo na naniniwala at talagang sa inisyatibo ni pastor at sa talagang sa vision ni pastor, kaya nakikisa tayong lahat. Ika nga, magiging part tayo ng solusyon, no, sa problema na kinakaharap, hindi lang ng bansa, maging ng buong sanlibutan. So yung pagtatanim ng mangrove, alam natin malaki ang kagagawa nito para na rin sa pag-fight against climate change. Kasi isa din sa mga mangrove ang nag-absorb, no, ng carbon dioxide sa atmosphere. At meron ng mga bahay at breeding grounds, yung ating mga isda. At meron kami nakita kanina ng mga crablets na maliliit, mga crabs. So nandito sila sa shoreline, nandito. So malaking tulong talaga, napakalaking magagawa nito. Kaya napapasalamat tayo at hindi lang nag-iisa si Pastor at ang KOJC, napakarami na. Pastor is truly a catalyst, no, for change. Yung pagbabago na tunay na hindi lang hanggang salita, pero yun na nga, palagi natin sinasabi, talagang aksyon. Maraming salamat po, Pastor Apollo C. Quiboloy, sa iyo pong inisyatibo, sa lahat po ng mga ginagawa ninyo at kami po ay nakikisa palagi. Hangad ng mga SPM volunteers pangunguna ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang kalinisan ng mga dalampasigan sa buong bansa. Kaya hindi lamang mangrove tree planting ang ginawa sa araw na ito, kundi ang paglilinis na rin ng mga baybayin upang mapanatili ang kalinisan sa ating mga karagatan. Bunsod ng pagdami ng populasyon at pagtapon ng mga dumi at basura patungo sa karagatan ang siyang dahilan kung bakit nagiging polluted o marumi ang tubig. As a College of Nursing student, I am very grateful, no, ng makahelp jud ko sa environment niya. Thankful jud ko sa school, sa GMCFI, and sa place na to karon, no, sa Matina Playa Coastal Road, na to give us the opportunity to conduct our mangrove tree planting here. And I also thank Pastor Apollo C. Quiboloy for this opportunity na maka-experience may aning tree planting. That's all. For me po, it's a good experience po na maka-help sa atong environment po. For not because I am not here because sa grades po. We are here also for Mother Earth, to save Mother Earth. To Pastor Apollo Quiboloy, thank you po for giving us this experience po, para rin maka-help po for everyone. Not for our earth, but also for everyone to encourage po. Itong hanging bridge na to ay bahagi pa rin ng Sitio Tabok dito sa Matina, Davao City, kung saan dito dadaan ang ilan sa ating mga volunteers para lamang makapaglinis o pagpatuloy ang ating gaganaping coastal cleanup drive dito sa Davao City. Isa ang Davao City sa itinanghal na pinakamalinis na lugar sa Asia at ang katagumpayang ito ay dahil sa mabuti at maayos na pamumuno ng pamahalang lungsod, katuwang ang mismong mamamayan at pribadong sektor at mga individual na katulad ni Pastor Apollo C. Quiboloy na noon pa man ay may malaki ng malasakit at pagmamahal sa kapaligiran. Patuloy na dito ang kanyang nagawa ilang dekada na sa Davao City at ngayon ay nagudyok na nagbigay inspirasyon at patuloy na nagmumulat sa milyon-milyong individual upang magkaroon ng malasakit at pag-ibig sa kapaligiran.
tinuturo talaga ni Pastor ang importansya sa mga ganitong mga bagay kasi ito yung makakatulong sa environment natin. At the same time, if you help the environment, you help yourselves, you help the community. So in behalf sa JMC WTS Pastor, nagkapasalamat kami sa opportunity na binigay mo sa amin na kami nakatulong ngayon sa iyo sa iyong programa, which is yung sa paglinis at pagtanim ng mangroves dito. Salamat Pastor na sa pagtuturo mo sa mga students talaga na-instill yung nationality and loyalty sa country natin, at the same time ang love na para i-maintain talaga ang cleanliness na talaga makatulong yung mga students natin sa future na maging future leaders talaga sila para makatulong sa pagpaunlad ng Pilipinas. Thank you Pastor. Siyempre, for me, it's a great privilege nga maka-join aning noble cause siya nga, which is this is the initiative of our beloved pastor na iya yun yung gibuhat 3 decades na. Dili lang ni siya karon, dili po ni siya pakitang tao, which is the practice na ni siya off-cam. And then karon, on-cam na. So, very privileged kaayo nga nakapartake ni ining pinakadako nga project para makatabang sa ato ang gobyerno and mag-conserve sa ato ang Mother Nature. So, dili lang ni karon, mapadayon pa yun ni hangtod sa hangtod. If ever gusto mo mag-volunteer, then you can contact sa office sa Sunshine Philippine Movements or sa KOGC or sa SMNI para maka-experience mo maging ani o makatabang o makakontribute sa atong komunidad. So Pastor, salamat kaayo sa imong initiative na ikaw yun ang pinaka number 1 nga environmentalist, which is kining diri sa Davao City, and even ang Glory Mountain dati deloaded na siyang area, but this time very daghan kayo mga punuan, and diri sa atong coastal road po also nga na na tamnan po nato og mga mangrove trees. Ako mastorya kay Pastor Kibuloy. Thank you so much. Number 1 jud ka sa amo diri sa Barangay Matina Aplaya. Isa pud ko nga permigid ko paminaw sa mga balita about kay Pastor. So sa sad og sa happiness, way problema na kay ga-support jud ko. Isa gid ko nga ga-support kay Pastor Kibuloy. Grabe siya mo dala og tao. Number 1 jud ang disiplinado. Na disiplina jud niya ang mga tao niya, og maayo gid ang pagdala sa iyang mga tao. Labi na sa mga estudyante. Habang gada ko, habang paingon na sa pag-graduate, naiyag yung nagiyahan og maayo. In behalf sa amo sa Barangay Matina Aplaya, in behalf po sa amo ang barangay responders diri sa Barangay Matina Aplaya, we would like to say thank you so much Pastor Kibuloy sa imuhang nahatag sa amo contribution sa amo ang how nice it is. Thank you. So this is very important, and I really appreciate the initiative of our good pastor to have this idea. Even though at the crisis moment, he still is doing the best for the country. So there is nothing that I can say except daghang salamat Pastor Apollo si Kibuloy. You may know that I will not be the member of your community, but I really love to participate and give my utmost loyalty to the purpose, because this is not just only for your community as well, but you are looking into the macro level of understanding how to save the nation. So we look forward that soon to be, this is not just only the beginning, but this is just only the pre-trial of the program. Hopefully, this will become successful. And to those watching out there, I want you to know, please participate, because this activity saves life. And we do not know that life we saved today is yours. Okay? So God bless, praise the Father. Thank you very much. Kalinisan sa lahat ng bayan. Thank you, Pastor Apollo, for your vision. We love you.
Ito'y patunay lamang na walang imposible at kung kaya ng Davao City, kaya rin ng bawat lungsod sa bayan. Kung kaya ng mga volunteers sa kalinisan, tatag ng bayan, ay kaya rin ng bawat Pilipino. At kung magagawa ni Pastor Apollo Sikibuloy sa Davao City, ay posible rin itong magawa sa buong bansa. Patunay na walang sariling ambisyon si Pastor Apollo, pero meron itong malaking misyon at vision para sa bansa at bawat Pilipino. Troy, ang matagumpay na mangrove planting at massive coastal cleanup drive dito sa Matina, Davao City ay nagpapakita lamang na kay Pastor Apollo Sikibuloy kaya ng bawat Pilipino at may magagawa tayo dahil kay Pastor Apollo lahat at posible at may solusyon. Yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Davao City para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Jean Domingo, balik sa iyo, Troy. Maraming salamat, Jean Domingo, para sa iyong balita live mula sa Davao City.